Balik tayo doon sa crown of effort. Crown of effort. Na we will be crowned by God by doing good deeds. So, unang example, para we will be crowned, we should have to help the needy. Yes. The people who are unemployed. Opo. Now that there is a chances na there is a person from Australia and Canada who will be willing to accept for them to be employed on his company. Opo. Diba? Tama po so that we will be crowned, gagawin natin ang paraan, we do something na mabigyan natin sila ng patrabaho. Opo. Para hindi lang yun na they will be happy, but then the whole family. Oo naman. Diba? The whole family. Masuportahan ang kanilang mga pangailangan. And by doing so, and Mr. William Harrison ay matutuwa na we are now starting of disseminating the information. Jack William Harrison, he will be happy of hearing this statement, affirmative statement na nagsimula na tayo, although na hindi pa natin na-confirm yung kanyang company. Na there is such company that existing in Canada and Australia. Okay. Okay. Galing. Magaling ano? Kala mo, hindi ako marunong magsalita ng English, ha? Prutas, no? Production of fruits. Production of fruits. Merong pag sinabing production of fruits, maaring ginagawang juice. Maaari. Oo, ganun. Maraming klase yan. Alam nyo, ang mga balat pala ng prutas, nagagawang juice yan eh. That's only balat, pwede siyang ihalo sa fruit cake. Oo. Diba? Nasubukan ko ayon sa turo, yung balat ng orange, hinihiwa-hiwa ng maliit, pwede nga so it's very nice. Okay lang, basta sumahod na ako, pwede ka naman payagan kitang sumama doon. Oo naman, mamasyal lang tayo, parang ganun. Hindi, you will work there and you will receive 150,000 pesos. Kung kalooban ng Diyos and hindi lang yun, you can pagbahagi ng salita ng Diyos. No problem, pero siyempre makapag-asawa ka ng matangos ng ilong. Basta ka-partner natin sa gawain, yun lang. Okay yun. Okay. No problem. So, yun. First and foremost, nagbigay po ako ng illustration between the word, the passage from the Bible that we will be crowned by our effort. So, therefore, by doing that is to have to help the needy who are interested to work with Mr. Jack William Harrison. Okay. And we will do the rest regarding the processing fee. By asking for a solicitation, because nowadays katatapos lang pandemic, wala pang pera ang mga tao. Okay. But that is just only assuming na confirm na yung kanyang, what do you call this, kanyang company. Opo. So existing na yun. With that doing, we will be crowned by God. Amen. Bahala na si God kung anong Kurunang ibibigay. Diba? What is the most important is may corona. Meron tayong corona. Pagdating ng araw. Opo, kasi we will be crowned by our effort. Opo. Crown. Yan ang maganda kasi So ikaw naman na tagapanood, ngayon na hindi mo alam na meron naman palang crown. Walang crown sa pagsisimba ng pagsisimba. Kasi sarili mo lang. Kasi pag simba ka lang simba, ikaw lang, walang crown doon. Kung sambalis ka lang, sambalis. Samba ka lang samba. There is no such crown of going to the church. Pero kung kasi ang inaano mo lang, yung sarili mo lang. Dapat you should have to extend some help, katulad ni Brother Eli, na tumulong sa
at tumulong sa kapwa. Kapwa. Katulad kay Pastor Tony Laguren na nawiwili na pabalik-balik dito maliban sa champion na Yan. iniinom. Nagdi-disseminate siya ng information, nagbabahagi siya ng Word of God na i-disseminate. Aside from that he is earning from his content. Yung content is yung filming. Tama. Diyan tayo kasi nilagay ng So, Diyos na matulungin. so with that doing, you hit the two bird in one bullet. Ayan. Di ba? Magaling, magaling. Magaling, di ba? Grabe. And there will be another one which is TikTok and TikTok and Reels. Ayan, Reels at Oo. TikTok. Reels and TikTok. Yan po. Si Brother Maro, may tahimik lang eh. Hindi, ano yan, nakikinig lang sa atin. Mamaya, pag hindi niya gusto, magre-react yan. Okay. Di ba, no? Oo, At saka, he is a good listener. tama, tama. He just always want to listen whether our statement, affirmative statement is acceptable in his mind. Yan. Pag hindi acceptable, magre-react yan. Oo. Di ba? Ayan po. So, let us give another example of having a crown. Oo. Yung una crown, yung pagtulong, ano pa yung isang crown? Yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaw yun! Oo. Si yung- pastor ay qualified kasi patuloy siya. He never earn money just to preach the word of God. Pero he never stopped after graduation of taking a theology. He continuously preaching the word of God regardless of meron mang natatanggap na monetize or not natatanggap. Well, he is receiving also, but it is just only a minimal for 100, 200, 300, something like that. Maranasan ko pa nga doon, brother, noon. Nawala. Pumunta ako ng Lipa City sa Mount Malaray Active Group. Ang layo-layo ng nilalakad ko pagbaba doon sa may Plural Garden. Nung nalaman ng mga nagtatrabaho doon na ganun ang ginagawa ko para lang maabot sila, sinasalubong na ako doon ng motor pagka parating na ako. That was a very nice deeds. Magandang gawa yon na sinalubong ka ng motor. Pagkatapos, sinahatid nila ako doon sa paglabas. After 2 years, kasi na-endorse ko kay Johnny Mangyat na nagiging isang bishop na rin. Hindi pa siya bishop noon. Ano lang siya, yung pangkaraniwang manggagawa lang. Isang, siya, yung accountant. Ang kanyang asawa ay pastoran na talaga noon. Naging kaibigan kasi nila yung may-ari ng Mount Malaray Active Group na Amerikano. Ang So, maganda pala ikaw kaibiganin, pastor, at kumbinsihin na sumali sa mabuti. Oo naman, kasi ang ating hangarin, tumulong sa kapwa sa pamagitan ng number 1, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. At number 2 na rin yung panalangin. Ang sabi ng iba, pareho lang daw yun. Purihin ang Diyos sa Tagalog. Sa English, to God be the glory. Amen. Oo. Kailangan kasi ang manggagawa na tulad natin, nakakilala sa Diyos, ipagpatuloy natin ang binigay sa atin ng Panginoon na kaloob. Kung ano man po ang kaloob ninyo, encourage ko po kayo para mayroon kayong korona na matatanggap pagdating ng araw ayon sa kanyang inilaan sa atin. Ang Diyos ang nagtaktakda po niyan at hindi tao. So, meron palang crown. Ngayon, meron tayong mga taga-sunod at follower na simba lang ng simba. Hindi nila alam na there is crown pala. Meron. Meron Kasi crown. naalala ko, Is that written in the Bible? Nasusulat po tayo talaga. Nakasulat talaga? Sa 1 Peter 5, chapter 5, basahin nyo. Nandun yun. At saka sa Santiago 1:12, sa Colossus chapter 3, 1 Corinthians chapter 15, nasusulat po yan. Kung ano-anong mga korona nandoon, specific po yon. Kung ano po yon, ang ibig sabihin ng specific para sa mga Bisaya, nakatumbok yun kung ano ang
para sa imuha, Para sa iyo. Oo, gani imong Bakit mga Bisaya? dawat. Bisaya, kasi maraming Bisaya at Mindanao. Malawak sila. Kaya, sa English Baka pa, malito na yung mga Tagalog na nagsalita ka ng Bisaya. ano man ang para sa inyo sa Tagalog, para talaga sa inyo. Okay. Oo. Ano man ang para sa akin talaga. Ano man para sa iyo, para sa iyo. Ano man para kay Brother Mar. Kaso, wag ka mag-isip, brother, na kurunang tinik ang nais mo. Wag. Hindi biro po yun. Inahanda ng Diyos yan. Na, Hindi, ginaya lang niya si Jesus Christ. Ay, wag na yun. Jesus Christ was being crowned as a king with a tinik. Tapos na yon ang ginawa. Dito lang yan sa mundo na ang tinik kasi simbolo ng paghirap. At simbolo ng isang, kaya tinik ang ginamit kasi gusto ng Diyos at pinatulot ng Diyos na kurunahan siya ng tinik para makita ng mga tao na ang atin palang dapat na kaharapin dahil manampalataya sa Diyos, hindi lang tinik na literal kundi yung paghirap na masarap. Yung meron ba tayong tinatawag na beyond doon, makita natin yung kalagahan ng ating pagsisikap, hindi yung umuurong tayo sa labanan. Kasi dapat magpatuloy tayo dahil may inihanda nga ng Diyos na korona Oh, yeah? di ba? Ako ngayon nagpatuloy sa hangganan, sabi ni Apostol Pablo, ng aking makamtan, ang gantimpala na mataas ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Tayo, dapat ang ating kilalaning mataas na pagkatawag sa Diyos ay yung mga naglilingkod talaga sa Diyos, yung katulad nito, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Sino man yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos at namumuhay nito, ayan po yun. Hindi yung mga nakaposisyon lang dito sa lupa. Kung sila po'y ginagamit din doon, ginagampanan nila ang kanilang pagiging posisyoner ng maayos, matino, hindi sila nangungurap, talaga namang meron din silang korona. Okay. Hindi lang yung mga nagsasalita ng salita ng Diyos at nag-aakay papunta doon sa pakikinig ng mga nangangaral tungkol kay Kristo. Dahil meron pong 5 ministry o 5-fold ministry na dapat nating makita kung saan ba tayo doon, yung tinatawag na apostle or apostol. Yung opisina ng apostol. Kaya nga may Apostol Carillo, Apostol yan sa Marikina. At meron ding Periol. ang mga kumikilos niya sa apostleship, yung bishop ang titulo noon. Opisina kasi yan. Yung office ng prophets, kung nagpapahayag ka tungkol sa kanyang salita at pinamuhay mo rin ito, ay talagang tama yun. Pero ang pagpahayag mo ng salita ng Diyos na hindi mo naman pinamuhay, that is false prophets. Ayan. Magbatin naman ako, Pastor. Sige. You will be crowned by your deeds until such time. That's right. Okay, you will be crowned with your deeds until such time that you should extend some help to the needy. Ngayon, tinatanong kita, you are just talking without understanding na ang panampalataya mo, your faith should have an action na katulad ni Kuya Daniel na ang sabi niya, ipairal ang pag-ibig Tama. at pagtulong sa kapwa. Dapat ganun din sa iyo. Alam nyo, tama ka rin na sinasabi mo, pero hindi magkapareho. Example lang yun, example lang. Hindi yung you are just talking and talking, kulang ka sa gawa. Hindi sa kulang sa gawa. Iba kasi yung kalagayan ko, katulad ng nasa bundok ako. Okay? Ikaw nagsalita na ako'y tungkol sa lupa. Namimigay tayo ng mga posisyon lang sa lupa. Ay, si Brother Daniel, iba rin yung kanyang nagagampanan. Kasi, nandun siya sa ganong mga pinagkatiwala sa Diyos sa kanya. Yung sa akin naman, iba, nasa bundok ko. Sa lupa ka. Pero nagkaroon na ng transition kasi you are now involved into YouTubing. And
Humihingi ka na ng sponsorship. My goodness! Oh, yun. Kasi Mamimigay ka na. ibibigay rin naman natin. Tama ka. Mamimigay ka na. Oo, ibibigay So, naman iba natin. yung kay Kuya Daniel, tumutulong. Kailangan sa iyo, ang gusto mo lang yung nagbahagi ka lang ng salita ng Diyos. Sabi niya, dapat sabi ng Diyos, kailangan ang panampalataya ay may gawa. Oo Kasi nga. kapag walang gawa, ito ay patay. Oo naman. Kaya nga nagagawa. So, paano mo gagawin yun? Kaya nga, Simulan mo na. kaya nga nagagawa ko yung pinupuntahan yung mga iba't ibang lugar dahil talagang patay ang panampalatayang walang gawa. Amen. Oo. Yan. I am very happy that Pastor is with me Oo. and talking these things. Pero, siyempre, I should remind also na faith without action is Dead. dead. So, kailangan aksyonan mo na. Tama. Diba? Aksyonan mo na. Mhm. So, gumawa ka na ng sulat. Although, marunong naman akong gumawa ng sulat. Pero, para mabawasan yung aking labor, ikaw nang gagawa. Pero, unahin na muna natin yung verification. Verification muna. Bago kayo kagagawa. So, si Pastor ngayon, mga kapatid na nakikinig sa amin, kung sino man sa inyo na mayroong 21 years old to 50 years old na willing pumunta ng Australia para magtrabaho at makapag-asawa ng matangos ang ilong. Yan, di ba? Hindi no? lang, At mga- papunta sa Canada. Mga mababait ang mga Australiano at Yan. mga Canadian. Mababait nga, wala namang, Marami silang walang question doon. nakakilala sa Diyos kasi. Hindi, ang importante yung matangos ang ilong. Ang cute-cute kaya pag matangos ang ilong. no? Amen. Ay, isa rin yan. Bakit tayo na naghihimaling pag yung na matangos ang ilong? Kasi tayo ay flat ang nose natin. Hindi lang yun. Ang karamihan kasi nakita ng tao, yung panglabas na anyo. Yun ang Pero madala. hindi ba niyo alam, kaya may ilong ang tao, ano bang nilalabas ng ilong? Ano bang pinapasok sa ilong? Ano daw? Hangin. Hangin. At saka yung amoy. Kulangot, tsaka amoy. Oh, pero nakalanghap din ng hangin para mabuhay ang tao, di ba? Opo. Oh, So ngayon- tama na yung kahit pango. Tama na yung kahit pango. Oh, may kanta Basta- yun, may kanta. Basta lang Maganda rin. Kung maganda rin yung ugali. Matangos ang ilong, talagang maganda rin ang ugali kasi importante sa atin yung attitude. attitude. O paano mo ma-appreciate yun palang araw? Baka sa umpisa lang kasi place lang ang umiiral. Pero ang pinaka-importante, Pastor, nagsasalita ka at gusto mong tumulong. Dapat patunayan natin na ang ating mga salita na binabahagi may gawa. Oo naman. Tama Natural, ba? tama yun. Tama po. Nasa iyo bang pag-uugali yon? Oo naman. Oo Hindi naman. po tayo puro salita lang. Sa bagay nga, kung hindi ka tumutulong, hindi wala ka dito. Ano po? Oo naman. Tama ka. So mabait si Pastor Tony Mhm. Lago rin. Ngayon, ni-remind ko lang siya na kung ikaw ay meron kang namumutawi sa iyong bibig ng salita ng Diyos, kailangan may gawa. Tama. May gawa. Mhm. Ngayon, gagawin mo na tumulong sa mga mahihirap dahil malaki ang sahod. Isa pa yun. Sa pa yun, ano? Basta makatulong tayo at dyan naman Hindi lang yun sa makatulong tayo. Kapag tinulungan mo yung mga tao at i-orient natin, malay mo, padalan ka ng dollar. Ay ayun ay talaga. Bonus na lang yun. Tama lang yun. Bonus lang. Oo. Bonus din yun. Diba, Kasi no? yan ay nakasaad na yan kung ikaw ay matulungin, matutulungan ka rin. Oo, nakasaad na yan. Ay, si Samantha nga pala, nasa sa Cebu, Mr. William, pwede bang itong opisina namin, ayusin lang ito at gagawin yung temporary office? Kasi kailangan, kung ito yung maging opisina, i-renovate itong lugar. Oh, tama. Samantha, I would like to, kasi Mr. Jack William Harrison, Arizona. Miss Samantha have mentioned to me that he is planning to have an office. Oo. So temporarily, Oo. pwede niya, she can use this place as an office. Oo. Just maybe later on, kasi
in a way, those people are will not be, will not be sleeping. Sa palagay ko, brother, talagang willing siyang gumawa. Kaya lang, hindi mo pa yata napicturean to lahat para makita niya. Siguro, susulat kayo, kaya siya No, kanina. I am offering my place. Kasi Oo. sabi niya, she is planning to have an office here in Manila. Oh, yeah, kaya nga, ito magiging So wala namang problema kasi actually, hindi naman yung pisina ang iyong pinuntay, papunta ka sa Canada. Oh, kaya nga. Di ba? Oh. So I am offering Mr. William Jack Harrison and to Samantha na i-offer ko yung opisina. And well, in fact, there is already a computer. Oo naman. Oo. And an internet. So less na ang gastos. Kunti na lang. Kunti na lang. It's a little bit of renovation. Oo. Tulad na, I'm just telling you na these people, they will be going to OWA, they will be going to POAA. It's not here. And they will be going to laboratory, what is that? Medical clinic, something like that. Hindi naman dito. It's not here. Baka mag-ano pa yan, support ng sasakyan, saka pang-driver. Budget yan. Talaga. That I do not know. Oo. Hindi naman. So, ganon. And we will be willing to you, Mr. Harrison, na you can use my place. Opo. Kasi para to listen. Although I know you have money, pero for Samantha, have an immediate finance. One way or another, matulungan mo ma-renovate yung lugar ko. Oo. One way or another. Pwede, pwede. Diba? Oo, And naman. I know that Mr. Jack is listening and he's following our YouTube. Okay. Okay. Good afternoon, Mr. Jack. Narinig niyo. And You can understand? no, he cannot understand. He can speak only English. So he speak English, no problem. Mr. Jack, our heart is very glad to tell you that we are one of your instrument of God to use you to help other people. Amen. Regarding dito sa iyong your Employment. company, Employment. We want to help you, Brother Jack. I call you Brother Jack because we are brother in Christ Jesus. Amen. Yan. Very good. Very well said, Pastor Tony Lagorin. Okay, so ganon. That's the less I can offer. Yes. Then maybe if you have enough money, we can get an office somewhere in Cubao, in Makati. Oo naman. Pero as of this moment na magsimula, Beginning tayo, new beginning. new beginning. Kasi At maganda. least you have already people, technical people to extend some help. Yes. Di ba? Sir, Marami tayong mga member, lalo na try to acknowledge. Oo. Tulad, just like this na we are one together to extend some help that if these people who are willing to work in abroad, but the problem is they don't have money to finance their processing fee. That's right. But we are going to cater that we are going to extend some help and ask some sponsor from the senator Yes. and even to the mayor. Okay. Kung sino man yung mga nakarinig na mga nasa kinukulan at kahit naman sila'y walang tungkulin, basta ang tungkulin na isip nila ay mabigyan ng kagalakan ng Diyos, ayan, pwede tayong Why tumulong. the Lord would be happy if you going to extend some help to the needy? That's right, kasi may corona nga tayong pinag-usapan. May corona din sila. Yes. Oh, they are receiving crowns also. Very good. Kahit hindi po sila kinaukulan.
Oh, kahit po wala silang position. Di ba? Oh, malaga, we are talking about the crowns of God. That That will be given to those people who are following His instruction, His will. His will. At siyempre, with the help of Kuya Mario, may crown din si Kuya Mario. Oo, nagbibiro lang siya na kurunang tinik. Pero, ang crown of life, number 1 yun. Pag James nandito si 1:12. Kuya Mario, siya yung utusan, bumili ng pagkain, Oo. ng kape. So, he will be crowned ng champion. He will be crowned as a champion. Mm. Di ba? Ito yung corona ni Kuya Mario is already a champion. Dito Champion sa of all lupa, champion.